So ayan, magandang araw po sa inyo mga pre at tayo po ngayon ay magbibigay ng reaksyon dito kay Fully Vic mga pre kasi siya po ay nagwawala, no? Oo, grabe po itong pagwawala ni Fully Vic at talakayin din po natin yung ano, yung kung ano bang klaseng sakit ito, no? Hindi naman ako doktor pero base sa ating pagre-research mga pre, i-share ko sa inyo ngayon kung ano yung na-research natin at hindi naman ito 100% na yun talaga na ito lang yung mga posible kung bakit siya nagkakagano'n mga pre ano. Itong si Fully at ito nga itong video na 'to, bigyan po natin ito ng reaksyon. At siyempre 'no, bago po tayo magtuloy-tuloy, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating YouTube and siyempre mga pre may TikTok, may Facebook po tayo diyan, kumpleto po 'yan. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. So, no, ituloy po natin 'to. Panoorin po natin ang videong ito. Al, narinig mo yung sinabi ni tatay, umiiyak si tatay para sa'yo. Naintindihan mo ba yung sinasabi ni tatay? Naiintindihan ko na naririnig ko pero huwag niyo akong kontrahin. Ayan na, naiintindihan niya, pero wag daw siyang kontrahin. Okay? So, naiintindihan niya. Yung paniniwalaan niya, hindi tatay na. Okay lang sa akin kapag itali ako. Ikulong niyo na lang ako dito. Okay lang. Ikulong niyo na lang ako. Ako na. Ako na. Kulong ko na lang sarili ko. Kaya nga, nasa inyo ang paniniwala. Sinasabi ko, sa inyo ang paniniwala. Ako na mismo ang nag-volunteer na makulong ako. Masaya kayo na makulong ako. Pero kung gusto niyo na lang, patayin niyo na lang ako. Hihiwan ko dito sa ibabaw ng mundo. Ayaw niyo maniwala sa akin. So lang maligtas kayo. Yan Yan palagi yun yung sinasabi mga pre na gusto niya lang na maligtas kayo. Okay, yun daw yung gusto niya na maligtas kayo, tayo. Yun yung sinasabi niya dito. So, ayun. Direct na po tayo dito sa ano, sa kinukumpronta na yata siya dito. Dito tayo, no? Oo. Etong si Fully Vic mga pre, ano po siya yung minsan mabait naman, minsan agresibo nga siya mga pre, no? Na palagi niyang sinasabi na ililigtas ko kayo. 'Di ba? Ano po yung mga posibleng dahilan o kondisyon? Okay, ito po ay minsan nawawala sa reality ang tao, no? Oo, nawawala sa reality. Minsan siguro baka hindi lang nakakakain sa tamang kasi importante po talaga 'yan na sa tamang oras makakain ka. Kahit sino po sa inyo 'pag hindi ka nakakain sa tamang oras at nagutuman ka, mainitin yung ulo mo. Nangyayari po 'yan sa akin. Nangyayari po 'yan sa akin mga pre, mainitin yung ulo ko. So 'yun po 'yun. May minsan ito pa, yung isa sa dahilan, may delusion. Halimbawa, ako ang mas mataas. Ako ang mas mataas, bawal mo akong utusan dahil ililigtas ko kayo. So, yun po yun, no? Pwedeng may sobrang yung relihiyoso ka ba? Na ideya na tinatawag na religious delusion. So, yun po yun, no? Posible po yan na ganun po, no? Pwedeng biglang nagwawala o mag-iibi ang ugali. Ayun, smile-smile ka lang, tapos maya-maya, masabi mo lang sa kanya, pwede ba mo ba akong samahan doon? Ay, hindi mo ako pwedeng utusan. Ako ang mas mataas sa'yo. Yung mga ganun ba? Ito yung mas seryosong kondisyon. Mas seryosong kondisyon po ito kasama ang pagkakaroon ng maling paniniwala. Kasi sa tingin ko, yung paniniwala po ni Fully Vic ay mali po ito. No, maling-mali. Siya na yung magliligtas at ito. Basta ang dami pang lumalabas sa bunganga niya mga pre. Yung mga, hindi mo rin pwedeng sabihin na dahil sa sobra niyang pagbabasa ng Biblia, dahil nasiraan siya, hindi po. Baka lang meron silang lahi na gano'n or di kaya sa maling paniniwala niya. Maling pagkakaroon ng maling paniniwala. Delusions. Minsan may naririnig o nakikita na wala naman. Hallucination yun. Pero sa tingin ko wala siya noon. Kasi sa mga vlog ni Daddy Frankie,
wala naman pong ganun, na wala naman siyang kinukuwento na, "Uy, may nakita akong, nilalang na nakatayo sa harapan ko." Wala naman pong gano'n, okey? Oh, yung hindi normal na pagsasalita o behavior, meron po si Polivic nito 'no. Yung behavior niya at yung pananalita niya hindi po siya normal. Hindi po, hindi po siya normal. So yun po yung, posibleng isa sa dahilan mga pre, okey? Ano pa ba? Ito yung yung sinasabi ko dito, mga seryosong kondisyon 'to, Hindi po ito basta-basta lang. Oh, yung puro Bible na sinasabi, feeling mas mataas siya, puwedeng pasok dito yon, okey? So yun po. Bipolar disorder. Bipolar, ano 'to, mania phase. Bipolar disorder kapag nasa, mania, sobrang taas ng energy or, feeling powerful o espesyal yung meron sa'yo, gano'n. Puwedeng maging religious o, mission-oriented. Puwedeng magwala o aggressive. Pero palagi naman yan sinasabi na, "Ikulong niyo na lang ako, ikukulong ko na lang yung sarili ko." So yun po yun, matinding stress o trauma. Posible po yun. Kung may pinagdadaanan siya, puwedeng doon siya kumakapit sa religion. So yun. Pero kapag sumobra, nagiging hindi healthy ang pag-iisip. Tapos sumobra sa mali pa yung ano, yung nasa isip niya na siya daw yung magliligtas, yun mali yun, eh. Mali yun. Kakulangan sa nutrisyon, yung hindi pagkain ng karne, yun. Puwedeng kulang sa vitamin B12. Ang matinding, B12 deficiency, minsan nagdudulot ng pagkalito, pagbabago ng ugali, problema sa utak. Rare pero posible. Oo. Eto, importanteng signs na dapat bantayan. Naniniwala siyang mas mataas siya kaysa sa iba. Na siya yung kayang magligtas. Gusto niyang iligtas ang iba na parang siyang may espesyal na misyon. Yun po yun, importanteng signs na dapat bantayan. Ayaw magpautos dahil tingin niya superior siya. Biglang magwawala o nag-iibang personalidad. Ayan. Kapag ganyan, hindi na normal na simpleng ugali lang. Puwedeng may mental health condition na kailangan ng tulong. So ano po yung, mga dapat gawin? Dapat, dalhin sa psychiatrist or, psychologist. Isa po yan. Huwag makipagtalo sa paniniwala niya habang nagwawala. So bawal mong kontrahin yung sinasabi niya. Kasi lalo po siyang, feeling ko lang lalo po siyang magiging aggressive do'n. Panatilihing kalmado ang environment. Bantayan kung may posibilidad na, makasakit ng sarili o iba. Sa tingin ko, 'pag kinokontra mo siya, posible siyang manakit. Katulad kay Daddy Frankie nun, parang uupakan talaga, no? Ito, ito yung real talk mga pre. Hindi 'to dahil masyado lang siyang relihiyoso. Kapag, ang paniniwala ay lumalayo sa reality at may kasamang pagwawala, kadalasan may, underlying mental health issue na. So yun po yun mga pre. At least in-explain po natin na hindi man ito, 100% na ganun nga, pero at least, no, may mga pinagbabasihan po tayo. So, panoorin po natin ang videong ito mga pre. Buhay ko. Para saan ang ba't ako buhay? Yan ang hinahanap kong sagot. Bakit? Ba't ako buhay? Diyos ba ako? Anong gagawin ko dito sa ibabaw ng mundo? Anak ka ng Diyos, Al. Hindi ka po Diyos. Kaya nga, nasa inyo ang Hindi ka Diyos, anak ka ng Diyos. paniniwala. Sinasabi ko, sa inyo ang paniniwala. Kasi feeling niya siguro siya yung Diyos. Maling paniniwala yun. Ako na mismo ang nag-volunteer na makulong ako. Masaya kayo na makulong ako. Masakit para sa akin. Mahal ko kayo. Ito, seryoso ako. Buong-buo, 100%.
Okay lang, napatay na ako ng mga tao. Iiwan ko kayo dito sa ibabaw ng mundo. Ayaw nyo maniwala sa akin. Gusto ko maligtas kayo. Ah, yun. Yung feeling niya, siya yung may kapangyarihan talaga na magligtas ng tao. Maling paniniwala yun. Diba? Maling-mali. At hindi mo siya pwedeng kontrahin doon sa kanyang paniniwala. Kasi lalo siyang magiging aggressive doon. Paintindi mo lang sa kanya, which is tama naman yung ginagawa ni Daddy Frankie, kinakausap unti-unti, hindi naman niya kinukontra. No, ano lang, paunawa mo lang sa kanya paunti-unti. Ganun lang yun. Gusto ko gulay prutas, pwede kayo mamuhay 200 years. Nasa inyo na paniniwala, di ako nabibiro. Gulay, prutas, pwede kang mamuhay 200 years. May punto yung sinasabi niya eh. May punto. Kasi yung mga, sa panahon yata yun ni Jesus Christ noon, mahaba po yung buhay ng tao. Alam nyo ba bakit? Wala pang chemical noon eh. Pero ngayon kasi yung mga gulay, prutas natin, may mga chemical na yan. So, isa din yan sa nakakapagpababa ng buhay ng tao. Yung mga chemical na yan. Pero may punto siya dun na kung gulay, prutas, kakain ka, mabubuhay ka talaga ng mahaba. Sa karne naman, kailangan din kasi yung karne. Kailangan din ng katawan natin ng karne kasi yun yung magpapalakas sa atin. Galit na galit ako sa mundo. Galit na galit ako sa Diablo. Hindi galit si tatay sa'yo, Al. Hindi sila galit sa'yo. Gusto lang ng tatay mo is painumin ka ng gamot para mapakalma ikaw. Kaya ayaw ko. Kaya nakikita. Imbis na matuwa kayo nakakatiro sa akin. Hindi Siguro, ang style dito, imbis na sasabihin gamot, sasabihin na lang na ano to, capsule na may lamang gulay. Ewan ko kung tamang idea yun. Ay, ano to capsule Ang laman nito gulay. Gulay, kasi, yung powderized na gulay. Ewan ko kung uubra yung kay Pulibig, o maniniwala siya dun. Pero hindi niya alam, gamot pala. Ewan ko lang, ano sa tingin niyo? Ang ina, capsule, tas gulay yung laman. Pwede ba yun? Pwede ba yun? kayo natutuwa. Hindi ka naman kalmante kasi. Kalmante ka ba niyan? Siyempre, ang gulo na ng mundo. Hindi ka naman kalmante sa sinasabi mo. Magulo ang mundo tayo. Sinasabi sa'yo, daming krimen nangyayari. Wala na tayong magagawa. Ina yung nangyari. Kaya nga, saan Hindi na natin. Al, ang kaguluhan sa mundo, ipaubaya natin sa batas. hintayin nyo. Magiging ano ako. Kampi ko ang sarili ko. Kung wala man niniwala sa sarili ko, kampi ko ang sarili ko. Alam ng mga tao yan. Scripted ba yung ginagawa? Hindi. Tapos sinasabi nila, scripted yung nasasaktan ako. Gusto ko lang na masakit ang salita ng Diyos. Ano ba yung scripted? Wait lang. Kampi ko ang sarili ko. Kung wala man niniwala sa sarili ko, kampi ko ang sarili ko. Alam ng mga tao yan. Scripted ba yung ginagawa? Hindi. Tapos sinasabi nila, scripted yung nasasaktan ako. Baka nababasa kasi may Facebook siya eh. Baka nagbabasa siya ng comment at nakakabasa siya ng, minsan kasi sa mga vlogger, sa mga charity vloggers, hindi may iwasan yun na may magko-comment na, scripted yung ginagawa ni Daddy Frankie. Scripted yung ginagawa nila kay Polibig. Ganyan. So, nasasaktan siya. Siya yung nasasaktan. Nababasa niya yun eh. Kaya huwag kayong magko-comment ng ganyan. Okay lang si Ansing yung banatan nyo. Ito kasi, kailangan ng intindihin po natin. Diba? Intindihin po natin. At huwag kayong magsasabi ng script. Yung kamay nyo ba, pigilan nyo. Ang sarap nyo pukpukin sa bungo eh, no? Pigil-pigilan nyo yung kamay nyo. Ano scripted? Seryoso ito. Seryoso. Huwag kayo mag-isip ng scripted kasi si Pulibig may Facebook yan. Nakikita ko, nagbablog-vlog pa nga yan. Nababasa nyo ngayon yung comment. Nababasa niya ngayon yung comment nyo. Na mukha kayong tanga doon. Kaya nagagalit siya, di ba? Gusto ko lang na masakit ang salita ng Diyos. Masakit ang salita ng Diyos. Kung ano yung makinig sa akin, iwan nyo ako, ikulong nyo na ako. Hindi namin gagawin sa'yo yun, Al. Kaya kami nandito, kaya nandito ang tatay mo para tulungan ka. Relax ka lang, kalma lang. No? Gusto lang namin liwanagin sa isip mo na tayo, anak ng Diyos. Hindi po tayo ang Diyos, hindi tayo ang Sa sinasabi na umalis na lang kayo. Ayaw ko na, pagod na ako sa inyo. Ikaw tayo. Ayaw ko na. Nasasaktan ako. Masakit para sa akin, ayaw nyo maniwala. Ang Diyos, gusto niya pagmamahal sa mga tao. Ako na pinili ng Diyos. Unang-unang pinakain ko, ulit putas, bigot. So, para siyang prophet, gano'n. Mali yung paniniwala niya, palpak. Pag nagkaroon ako ng sakit, alam ko, takin ng Diablo yun. Ang sinasabi sa inyo, may religion na Jainism. May religion na Jainism, demon god siya.
sinugo Pwede siya bulto ng, sila. Hmm? parang ang alam isinugo siya ng Diyos. Oo, hindi kasugo ng Diyos. At yun yung kailangang unti-unting, hindi biglaan unti-untiin lang. Kasi yung bibiglain mo, tingnan mo medyo kinontra ni Daddy Frank yun. Medyo naging aggressive siya dun. Kasi ayaw niya magpatalo mga pre, yung mga ganyang klase na may pinagdadaanan na ganyan, hindi nagpapatalo yan. Ang kailangan dito, gamot talaga. Ang tanong, paano niya maiinom yung gamot kung ayaw niyang inumin? So, ang gawin siguro, hindi, ano to, capsule to, pero gulay yung laman. Ano to, pampalakas ng katawan, tapos sabayan mo ng ano. Ako nga, hindi na rin ako kumakain ng karne. Ang kinakain ko ngayon, gulay na lang talaga, kaya idol kita. Nung nakilala kita, nagulay na rin ako, hindi na ako nagkarne. Yung mga ganun salita, sabay-sabayan mo lang. As, ito, inumin ko rin yun. Inumin mo rin yung gamot, pero dito mo lang ilagay. Huwag mong inumin talaga. Para maniwala lang ba? Oo, kasi capsule gulay yung laman. Saan ka ba makakita nun? Di ba? Kahit search pa yan, Jainism. Kaya tayo nakakaganto. Kailan tayo? Ang pakanaran talaga na ako. Kung hindi ko papainom ng gamot yan. Pero kung gusto niyo na, patayin niyo na lang ako. Iiwan ko kayo dito sa ibabaw ng mundo. Ayaw niyo maniwala sa akin. Gusto ko lang maligtas kayo. Ayaw ko kayo maghirap. May umaga na parang wala nang pag-asa. Kaya gulit ko ito sa kinakain ko Pero kayo na-influence sa akin ng Diablo. Mga Katoliko, mga pastor, alam nila natatakot sila malaman ng katotohanan. Sinasabi ko to, para sa ikabubuti natin. Masakit para sa akin na nililigtas ko kayo, pero ako, ang Diyos. Parang ano siya, nanginginig yung kamay niya. I-slow nga natin. Back to normal natin. Parang yung kamay niya nanginginig. Alam niyo yan, Nanginginig yung kamay niya. lang gusto ng Diyos na matay si Jesus sa cross dahil sa ating mga tao. Si Jesus nasa langit. Kaya, Kailangan niya ng comfort tayo. Ganyan lang talaga yan. Kasama sa buhay po ito tayo. Kasama yan. Pag mga ganyan, kalmahin mo lang po. Hindi po niya alam yan tayo. Kumbaga, kailangan talaga yan. May mga... Alam ko ang ginagawa ko, Danny Frankie. Ang ina... Sabi ko na yung magpapatalo no? Asahan ko sa inyo, mabuting kalooban. Pero anong nangyayari, kabaliktaran ang nangyayari. Tingnan nyo, nakasuot pa kayo ng rosary. Masakit, sinasabi ko sa'yo, masasakit ang sinasabi ko. Katotohanan yan. Nagtataka ako, ba't ako buhay? Para saan ang purpose ko, pangalan ko kakaiba. Alpolibic. Paano kung ako totoo talagang Diyos, iiwan ko kayo sa ibabaw ng mundo, pwede ako mamatay ng walang kasakitan. Iiwan ko kayo sa ibabaw ng mundo. ito na lang, habang sinasabi mo yung ikaw ang Diyos, walang walang... Kaya nga father ako ng angel God, bago rin Father siya ng angel God. So, malayo po sa katotohanan yung paniniwala niya. Yung ibig ko sabihin, naliligaw siya Di ba? Naliligaw siya. So, ang kailangan dito, agapan talaga to kasi baka mas lalong lumala pa. So, yun. So, hindi naman basta-basta no? Yung ganyan. Kailangan ng timing yan. So, agapan man, pero kailangan kasi pa rin ng timing. Paano siya mapapapayag na gamutin. Ganun, kasi hindi niya naman na iniinom yung gamot. So, diskarte na lang siguro. Ewan ko, anong diskarte? Kayo, mga pre, anong suggestion nyo? Comment nyo nga para mabasa natin yung inyong kanya-kanyang suggestion dyan. Tinatatagal ko lang ang loob ko. Alam ko pagsubok sa akin ito ni Jesus. Jesus na anak ng Father. Ginagabayan niya yung Father niya ngayon. Hindi ako nagbibiro, 100%. Okay lang naman kulong ako, iwan nyo na ako dito kung ayaw nyo maniwala sa akin, kulong nyo na ako. Baka ito ni sinasabi revelation na masaya ako para makulong. Pero mukhang hindi naman. Magpapabulintir ako makulong kaya nang nangyari kay nanay. Makukulong ako pero gagawin ko lang dito magpapalakas. Hindi ako iinom ng gamot. Kulong nyo ako. Tingnan nyo kung magwawala pa ako hindi. Nakikita ng mga tao to. Kulong nyo na ako. Hayaan nyo na ako dito. Hindi ka namin ikukulong. Sige, okay lang. Hindi ka na namin pipilitin, ha? Sinsya ka na. Kasama ko ang tatay mo.
Ito ang kagustuhan ng tatay mo na matulungan ka. Lakasan mo pa yung loob mo, kapatid. Ha? Kaya natin to. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ang Team Daddy Frankie, hanggat nandyan ang tatay at mga kapatid mo. Di ba, pupuntahan pa natin ang nanay mo. Papasyalan pa natin si RJ, tsaka nanay mo. Kaya kailangan lakasan pa natin. Walang susubuan. Ha? Mahal ka namin. Mahal na mahal ka ng tatay at mga kapatid mo. Mahal na mahal ka namin. Ha? Salamat kung ganun. Oo, sige, sige. So, ayun mga pre, no? Yun lang yung ating video. Kung nabitin kayo dito sa video ni Daddy Frankie, pwede nyo po siyang panoorin. Kung hindi nyo pa napanood, or gusto nyo replay ulit, pwede nyo panoorin sa kanyang YouTube channel na Daddy Frankie. Ayan. Para naman kasi bitin talaga dito, hindi natin natapos, ano. Ayun, so, yun, maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon. At kung, yun na nga, no, hindi pa kayo nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, ayan, like, share, subscribe nyo na lang. At, may TikTok, Facebook po tayo dyan, mga pre. Sana po yung supportahan. Siyempre, ang Team Daddy Frankie, supportahan nyo. Supportahan nyo po kasi tulungan po tayo. Tulungan lang po. So, yun. Maraming salamat sa inyo lahat at yun, hanggang dito na lang muna yung ating video. Kita-kits po tayo sa susunod pa nating mga reaction. Magandang gabi po sa inyo lahat.